Kung nagising ka bukas at ikaw finance secretary, ano yung unang-unang masakit na desisyon na gagawin mo kahit ang mga supporters, halimbawa ng gobyerno na sinaserve mo, ay mapupurnada? Siguradong magapato kami ng billionaire at trillionaire wealth tax. Yung simpleng pag-abwis ng 1, 2, or 3% sa yaman mahigit 1, 2, 3 billion pesos, makakalikom about 500 to 600 billion pesos. Ang laking tulong yan para sa ordinaryong Pilipino. Dali mo yan to serbisyo. Ayusin mo yung mga ospital natin, ayusin yung mga eskwelahan, sa mga nangailangan dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, bigyan ng short-term emergency ayuda, yung transfer groups natin, bigyan ng totoong suporta. Hindi yung one-shot na 5,000 o 3,000. Sa akin, malaking bagay yun kasi, one, makakalikom siya practically ng napakalaking pondo. Ikalawa, it sends a signal. Hindi na poprotektahan ng gobyerno yung mga bilyonaryo. Bagkus, tutulungan natin ang ordinaryong pamilyang Pilipino gamit yung naipon na yaman ng mga bilyonaryo. Siyempre, aalagaan na rin kapital, di ba? No? Friends with capital. Pero, Sunny, meron na bang instance sa buong mundo na may isang bansang successfully naka-apply niyan? Oo. I mean, across Europe, may mga, at one point, may about 14, 15 countries na may wealth tax. Ang naging problema lang doon, masyadong yung lambat nila, cast too wide, even yung mga not so rich na nadamay sila. Pero halimbawa, after COVID, yung Argentina nagpato ng wealth tax. One shot lang, pero nakalikom sila ng pondo. Pero para sa amin, napakalaging wealth tax kasi kailangan bawasan ng poder ng mga mayayaman. Like, si trilyonaryo ngayon, sa amin medyo weird talaga na si trilyonaryo ay hawak yung isang partido pang politika. Supposedly, wala namang papel, pero supposedly nasa likod siya ng isang partido pang politika. Medyo weird sa amin na sa pamamagitan ng paghawak mo ng partido na yan, nahawakan mo yung mga komite sa House na may kinalaman sa negosyo mo. Hawak niya ang Transport Committee, hawak niya yung Games. Alam naman natin, dalawa sa pinakamaking negosyo ni Ricky Razon, nasa ports, nasa gambling. So sa amin, yung ganong klaseng pagpapato ng buwis sends a signal, but also, pinapakita na hindi pwedeng magtuloy-tuloy, nagagamitin mo yung poder mo para payamanin ang sarili. And of course, it has to pass through Congress. So sa amin, hindi nakapagtaka kung bakit hindi nila kakatraction ng isang billionaire wealth tax. Kasi yung tatlo sa 5 pinakamayaman Pilipino, combined, they have about 16 senators, they have about 90, 100 representatives. Iharan talaga nila yung billionaire wealth tax. At worst, sorry, last point. Kawawa naman sila kasi. Hindi sila kawawa, nga nakainis Ginagamit nila yung poder nila para iset yung agenda ng mga komite para palaguin yung negosyo nila. So, kumbaga, may political capital sila. Hindi naman bago yan. Sa yaman nila. Hindi naman bago yan, di ba? Na ano? Kumbaga, noon, ginagawa na naman yan, hindi lang from a almost single concentrated source. Well, ginagawa dati, pero yung lantaran na talaga At sa amin, hindi yun neutral Yung paggalaw mo para suportahan ang mga batas para sa iyong negosyo is political capital na sana ginastos mo, na ginamit mo para palawakan ang sistemang pang-edukasyon, palawakan ang sistemang pangkalusugan, patibayin ang Pilipinong industriya, suportahan lokal na agrikultura. Diba? Ba't hindi sa napakalaki ng poder nila, ba't hindi yun ang sinusuporta ng legislation?